Magandang gabi po. Ako po si Ismael at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong taong 1976 sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Quezon, Luzon. Hindi ko ito ginawa para takutin ang mga nakikinig, kundi para maibahagi ang isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik-balik sa aking alaala. Sa panahong iyon, tahimik ang aming baryo. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Ngunit kasabay ng katahimikan ay may mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. Ang baryo namin ay napapalibutan ng masukal na kagubatan at sa tuwing sasapit ang dapit hapon nagiging mabigat ang paligid. Para bang may nagmamasid. Ang mga pangunahing kasama ko noon ay sina Noel, Andoya, Mang Berting at Michael. Magkakaibigan kami at halos magkakapatid na rin sa turingan. Si Noel ang pinakamatapang sa amin. Palaging nauuna sa anumang gawain. Si Andoy naman ay tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Si Mang Berting ang pinakamatanda sa grupo. Parang tatay-tatayan namin dahil malawak ang kanyang kaalaman tungkol sa kababalaghan at mga anting-anting. Si Michael naman ay parang bunso sa amin. Laging nagtatago sa likod ng iba kapag may kakaibang nagaganap. Isang gabi, buwan ng Agosto, nagpasya kaming pumunta sa gilid ng kagubatan upang maghanap ng kahoy na gagamitin sa pagtatayo ng kulungan ng hayop. Nagsimula ang lahat nang makarinig kami ng kakaibang tunog mula sa kalayuan. Hindi iyon tunog ng hayop na karaniwan naming naririnig. Para bang iyak na humahalo sa huni ng ibon. Ngunit mas malalim at mas nakakapangilabot. Noong gabing yon si Noel ang naunang nakaramdam na may kakaiba. Hindi siya natatakot agad, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Si Andoya, na kilala sa kanyang pagiging mapagmasida, ay nagsabi na hindi karaniwan ang ingay na iyon. Si Mang Berting, sa kanyang edad at karanasan, ay agad na nagbigay babala na baka iyon ang tinatawag na gabunan. Noon ko lamang narinig ang pangalang iyon at nang magtanong ako, sinabi niya na ang gabunan ay isang uri ng nilalang na kumakain ng kaluluwa ng tao o laman at kayang mag-anyong ibon tuwing gabi. Ang pinuno raw ng mga gabunan ang pinaka nakakatakot dahil kaya nitong magpanggap bilang anino ng kahit sinong tao. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala sa amin ang kaba. Lalong tumitindi nang magsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang baboy at ano pang mga hayop. Ang iba ay natatagpo ang patay, tuyot na ang dugo, para bang sinipsip ng kung anong nilalang. Ang mga matatanda ay nagsimulang maglagay ng bawang at asin sa kanilang pintuan. Habang ang iba ay nagsusunog ng insenso gabi-gabi. Ngunit ayon kay Mang Berting, hindi sapat ang ganoong mga hakbang laban sa pinunong aswang o gabunan. Doon niya isinulat sa amin ang tungkol sa pinakamalakas na anting-anting na matagal na niyang iniingatan. Hindi iyon ordinaryong anting-anting ayon sa kanya. Nakuha na iyon sa Mindoro noong kabataan niya mula sa isang albularyo na kilala sa buong isla. Ang anting-anting na iyon ay gawa sa pinagsamang buto ng paniki, abo ng uling mula sa sinunog na puno ng sampalok at isang maliit na piraso ng bato mula sa ilalim ng ilog. Ang lahat ng iyon ay inilagay sa iisang sisidlan na yari sa tanso at nakabalot sa tela na kulay pula. Pinaliwanag ni Mang Berting na ang anting-anting ay may kakayahang magtaboy ng anumang gabunan, ngunit higit sa lahat, ito lamang ang kayang lumaban sa pinuno nila. Ngunit may kapalit daw ang paggamit nito. Hindi ito maaaring hawakan ng kahit sino lamang. Kinakailangan ng matibay na loob at dapat ay handa ang sino mang gagamit na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa mga sumunod na gabi,
dumating ang pinakamalakas na takot sa aming baryo. Isang binatang kapitbahay ang natagpuang walang malay sa gitna ng daan. At nang siya ay gumising, sinabi niyang may aninong lumilipad na sumusunod sa kanya mula sa kakahuyan. Hindi niya maalala ang lahat, ngunit malinaw na nakita niyang may pulang mata ang nilalang bago siya nawalan ng malay. Nang marinig namin iyon, hindi na naaksaya ng oras si Mang Berting. Kinuha niya ang anting-anting, ipinakita sa amin. Humigpit ang hawak niya rito habang sinasabi na panahon na upang ito ay gamitin. Kami ni Noel, Andoy at Michael ay nagdadalawang isip, ngunit alam naming wala nang ibang paraan. Mula noon, nagsimula ang gabi-gabing pagbabantay. Laging kasama ni Mang Berting ang anting-anting, nakatali sa kanyang bewang. Kapag sumasapit ang kalagitnaan ng gabi, nagiging mabigat ang hangin. Para bang may dumadaan sa paligid na hindi nakikita ng mata. Si Noel ay laging nakahawak sa kanyang bolo. Si Andoy ay nakikinig sa bawat kaluskos at si Michael ay halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Hanggang sa dumating ang gabing hindi namin malilimutan. Bandang 12:00, may malakas na pagaspas ng pakpak mula sa taas ng puno ng akasya. Sa gilid ng baryo na, nang tumingala kami, nakita naming may aninong napakalaki. May pulang matang kumikislap sa dilim. Hindi iyon karaniwan dahil sa laki ng hugis ng katawan. Agad naming naisip na iyon ang pinunong gabunan. Hinawakan ni Mang Berting ang anting-anting at inangat. Biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag mula sa pulang tela na bumalot dito. Ang liwanag ay hindi maliwanag gaya ng ilaw ng lampara, ngunit sapat upang makita ang hugis ng nilalang na nasa taas. Ang gabunan ay naglabas ng nakabibinging huri. Parang sigaw na sumisingaw mula sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumigat ang aking dibdib. Para bang pinipigilan akong huminga. Si Noel ay napakapit ng mahigpit sa kanyang bolo. Si Andoy ay nakatitig sa nilalang na parang sinusukat ang galaw nito. At si Michael ay napaupo sa lupa sa sobrang takot. Ngunit si Mang Berting, matatag niyang itinaas ang anting-anting at nakita naming tila nahihirapan ang gabunan na lumapit. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Bigla itong bumaba mula sa puno at nag-anyong tao. Isang matandang lalaki na may mapupulang mga mata at mahahabang kuko. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang bibig ay puno ng matatalas ng ngipin. Alam naming iyon na ang pinuno ng mga gabunan. Nagpatuloy ang laban na iyon sa pagitan ng liwanag ng anting-anting at dilim na dala ng nilalang. Hindi namin alam kung matatapos ba kami ng buhay o hindi. Ngunit isa lang ang sigurado, wala nang atrasan. Nang mag-anyong tao ang pinunong gabunan, hindi namin inaasahan ang lakas ng presensya nito. Ang paligid ay biglang lumamig. Ang mga aso sa baryo ay naguunahang tumahol. Ang mga manok ay nagsisigawan kahit 10 oras ng gabi. At ang hangin ay parang may kasamang malalakas na bulong na hindi galing sa tao. Si Noel na palaging matapang ay biglang napaatras kahit siya ay hindi makagalaw ng maayos. Ang katawan niya ay nanginginig at kahit nakahawak siya sa bolo, ramdam ko mabigat sa kanyang mga kamay ang sandata. Si Andoy naman ay halos nakaluhod, hawak ang kanyang dibdib dahil sa matinding bigat ng hangin. Si Michael, gaya ng inaasahan, ay nananatiling nakayuko at halos sumubsob sa lupa. Si Mang Berting lang ang matatag na nakatayo. Hawak niya ang anting-anting at nakataas ito na tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang liwanag mula sa anting-anting ay parang tumutusok sa balat ng nilalang. Nakita naming umatras ito ng bahagya, ngunit hindi pa rin tuluyang sumusuko. Ang nilalang ay nagsimulang maglakad palapit. Mabagal ngunit nakakakilabot. Ang bawat hakbang ay nagiiwan ng marka sa lupa, para bang sinusunog ang damo sa kanyang dinaraanan.
Nang tumapat ito sa amin, nakita namin ang malinaw na anyo ng kanyang muka. Matanda siya, ngunit hindi karaniwan. Ang balat niya ay parang tuyo na may mga bitak na parang kahoy na natutuyo sa araw. Ang mga mata niya ay pula at tila apoy na naglalagablaba. Habang nakatitig kami, bigla siyang bumibigkas ng isang tinig na hindi namin marinig ng buo. Ngunit nakakapanghina. Ang mga tuhod ko ay nanghina. Pakiramdam ko'y mawawalan ako ng malaya. Ngunit nang itaas ni Mang Berting ang anting-anting at ilapit sa nilalang, biglang nahinto ang lahat. Ang punong gabunan ay umatras ng kaunti at doon namin naramdaman ang kakaibang tibok ng lupa. Para bang gumagalaw ang paligid. Ang mga puno sa paligid ay umuugoy kahit walang hangin at ang mga damo ay nagkikiskisan na parang may dumaraan. Noong oras na yon, naisip kong baka iyon na ang katapusan namin. Ngunit si Noel ay biglang lumapit kay Mang Berting. Kahit nanginginig, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng matanda na para bang nagsasabing hindi siya uurong. Si Andoy kahit hirap sa paghinga ay pinipilit na tumayo at tinututok ang tingin sa naturang nilalang. Si Michael man, kahit nakaluhod ay umangat ng kaunti at napasandal sa puno. Hawak ang lupa na para bang pinipilit niyang magtiwala. Sa sobrang tensyon, bigla na lang kumidlat kahit walang ulan. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa paligid at sa sandaling iyon nakita naming may pakpak na tumubo sa likod ng pinunong kalaban. Hindi na siya mukhang tao, kundi kalahating ibon na napakalaki. May matutulis na kuko at tila kayang wasakin ang kahit ano. Itinaas muli ni Mang Berting ang anting-anting at sa pagkakataong iyon hindi lang liwanag ang lumabas. May usok na kulay puti na lumalabas mula rito at bumalot sa amin. Ang usok ay hindi ordinaryo. Mabango ito, parang pinaghalong insenso at dahon ng sambong. Doon naramdaman na parang gumagaan ng aming katawan at unting-unting nawawala ang bigat na dala ng kalaban. Ngunit ang pinunong gabunan ay hindi basta-basta umaatras. Tumalon ito ng mataas at lumipad paikot sa itaas. Ang bawat pag-ikot niya ay nagdudulot ng malakas na hangin na halos tumumba ang mga puno sa paligid. Ganoon siya kalakas. Naramdaman naming mahirap nang makalapit kay Mang Berting dahil sa lakas ng ikot ng kalaban. Dahil dito, lumapit si Noel kay Mang Berting at nagsabing siya na ang hahawak ng bolo at tatayo sa unahan. Si Andoy ay kinuha ang isang kahoy na nakatabi at ginamit itong pamalo. Samantalang si Michael, kahit takot, ay nagsimulang magdasal ng mahina. Kahit wala siyang hawak na sandata, ramdam naming may lakas ang kanyang dasal na umaalingaw-ngaw sa gabi. Muli na namang bumaba ang pinunong gabunan at lumapit kay Mang Berting. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mas matindi. At ramdam namin nagagalit siya. Itinuro ni Mang Berting ang anting-anting sa kanya at nang sumalubong ang liwanag at dumilim, parang may sumabog sa gitna. Ang lupa ay umalog at halos mawalan kami ng balanse. Ang pakiramdam ko ay para kaming nasa gitna ng laban ng apoy at yelo. Ang isa ay nagpapainit, ang isa ay nagpapalamig. Hindi na namin alam kung matatapos ba kami ng buhay o hindi na talaga. Ngunit iisang bagay ang malinaw, ang anting-anting ang tanging hadlang sa nilalang na iyon. Habang patuloy ang sagupaan, may napansin si Andoy. Sa tuwing tatamaan ng liwanag mula sa anting-anting ang dibdib ng pinunong gabunan, napapatras ito ng mas malakas kaysa kapag tinatamaan sa ibang bahagi ng katawan. Doon namin naisip na baka nasa dibdib nito ang kahinaan. Agad na sumugod si Noela, hawak ang kanyang bolo at pinuntirya ang dibdib ng nilalang. Ngunit bago pa siya makalapit, hinampas siya ng pakpak ng gabunan at tumilapon siya sa lupa. Nakita kong bumagsak siya at napasigaw, ngunit hindi siya nawala ng malay.
Kahit sugatan na, gumapang siya pabalik para muling sumubok. Si Andoy ay lumapit din na hawak ang kanyang kahoy at hinampas ang paa ng nilalang. Hindi gaanong tinablan ngunit nakakuha siya ng pagkakataon na para ilapit ang anting-anting sa katawan ng gabunan. Nang maidikit ni Mang Berting ang anting-anting sa dibdib nito, biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw na napakalakas. Para bang sumabog ang kanyang tinig at umabot sa kabuuan ng baryo. Ang mga ilaw sa bahay ng mga tao ay biglang nagkandamatay at ang hangin ay naglaho ng ilang segundo. Doon namin nakitang nanghina ang kalaban, ngunit hindi pa rin ito tuluyang nawawala. Patuloy ang laban at alam namin may mas matindi pang magaganap. Nanghina nga ang pinunong gabunan matapos madikit ni Mang Berting ang anting-anting sa kanyang dibdib. Pero hindi pa rin iyon sapat para tuluyang matalo siya. Sa halip, mas lalo itong nagalit. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa anyong tao na may pulang mata. Muli itong nagbistulang halimaw na may pakpak na parang paniki. Mahabang kuko at matutulis na ngipin. Ang sigaw niya ay nagpatilapon ng mga dugong dahon at nagpatumba ng ilang puno sa paligid. Si Noel ay pilit bumabangon mula sa pagkakahampas ng pakpak. Sugatan ang kanyang braso at may hiwa sa kanyang muka. Ngunit hindi siya nagpatinag. Kahit halos duguan, pinilit niyang tumayo at muling hinawakan ang kanyang bolo. Si Andoy naman ay may pasa sa katawan, ngunit pinilit niyang manatili. Nakapwesto sa tabi ni Mang Berting. Si Michael ay nananatiling nakaluhod sa lupa. Nanginginig ngunit patuloy ang mahina niyang pagdarasal na para bang iyon na ang kaya niyang gawin upang makatulong. Ang pinunong gabunan ay muling lumipad paikot at bawat ikot ay dadaanan sila at nagdadala ng matinding hangin na tila gustong lipulin ang lahat ng nasa paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagliliparan, ang mga sanga ay nababali at ang lupa ay nanginginig. Ngunit sa kabila nito, si Mang Berting ay nananatiling matatag, hawak ang anting-anting na patuloy na naglalabas ng liwanag at usok sa oras na may masamang presensya sa loob o labas. Sa pagkakataong yon, napansin ni Andoy na tila humihina ang liwanag ng anting-anting. Ang pulang tela ay nagdidilim at ang usok ay hindi kasing kapal ng dati. Para bang nauubusan ng lakas ang anting-anting. Napansin ito ng pinunong gabunan at lalo siyang nagpakawala ng malakas na sigaw at ang hangin ay parang tinik na sumasaksak sa kanilang balat. Si Noel ay muling sumugod kahit sugatan at pinupuntirya ang dibdib ng kalaban. Ngunit bago pa siya makalapit, tinatamaan siya ng kuko nito at nagdurugo ang kanyang balikat. Napaatras siya ngunit hindi bumagsak. Itinaas niya ang bolo kahit mahina. Nagawa niyang hiwain ang pakpak ng kalaban. Ang sugat ay nagdulot ng malakas na pag-ungal at nag-iba ang libad nito. Si Andoy ay nakakita ng pagkakataon. Kinuha niya ang isang baso at inihagis ito sa ulo ng nilalang. Hindi iyon nakapinsala ng husto, pero sapat para saglit na malito ang gabunan. Sa oras na iyon, si Mang Berting ay muling itinaas ang anting-anting at inilapit ito. Ngunit bago pa niya maidikit, biglang sumalakay ang nilalang at tinamaan siya sa matalim na kuko sa dibdib. Bumagsak si Mang Berting sa lupa at ang anting-anting ay muntik ng malaglag mula sa kanyang kamay. Si Michael na noon ay nananatili lang sa tabi ay biglang kumilos. Kahit nanginginig, agad siyang tumakbo papunta kay Mang Berting at dinampot ang anting-anting sa kanyang mga kamay. Ang liwanag ng anting-anting ay muling lumakas. Parang tumugon ito sa kanyang dasal at sa kanyang matinding takot. Ang pulang tela ay nagningning at ang usok ay muling bumalot sa paligid. Nakita ito ng pinunong gabunan at biglang umatras. Ngunit sa halip na umatras ng tuluyan, nagsimula itong magpakawala ng kakaibang tunog. Huni na parang sabay-sabay na boses ng lalaki, babae
matanda at bata. Ang tunog ay nakakapanghina, nakakaikot ng ulo. Si Noela ay muntik nang mawalan ng malaya. Si Andoy ay napasubsob sa lupa at si Michael ay halos mabitawan ng anting-anting. Ngunit bago pa tuluyang bumigay si Michael, bigla siyang tinulungan ni Noela. Kahit sugatan, hinawakan niya ang balikat ng kaibigan at tinulungan siyang manatiling nakatayo. Si Andoy naman, kahit nakadapa, ay pinipilit na umangat at magbato ng isa pang bato upang ilayo ang halimaw. Nang makita ni Mang Berting na muling gumagana ang anting-anting sa kamay ni Michael, nagsalita siya ng malakas at sinabing na dapat ay itutok ito sa dibdib ng pinunong gabunan. Kahit mahina at duguan, tinuro niya ang nilalang. Sa oras na iyon ay naglalapit muli. Si Michael, nanginginig ang mga kamay, ay itinaas ang anting-anting at tinutok ito sa nilalang. Mula rito, lumabas ang pinakamalakas na liwanag na nakita namin. Hindi ito liwanag ng apoy o ilaw ng araw, kundi kakaibang ningning na sumusuot sa balat at buto. Ang pinunong gabunan ay napasigaw at ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab na parang nasusunog ng apoy na hindi nakikita. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang naglaho. Sa halip, sinugod siya ni Michael at halos makuha ang anting-anting mula sa kanyang kamay. Agad na sumaklolo si Noela, itinaga ang kanyang bolo sa binti ng nilalang, habang si Andoy ay humampas ng kahoy sa kanyang ulo. Sa gitna ng kaguluhan, si Michael ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa anting-anting. Hindi niya ito binitawan kahit anong pilit. Ang sigaw ng pinunong gabunan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang kanyang mga pakpak ay pumipiglas, ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa lupa, at ang kanyang katawan ay unti-unting lumiyab sa liwanag ng anting-anting. Ang hangin ay naging mabigat, ngunit kasabay nito ay may kakaibang pakiramdam ng pag-angat, para bang may nawawala sa paligid. Nang muling dumampi ang anting-anting sa kanyang dibdib, isang matinding pagsabog ng liwanag ang sumunod. Napapikit kami lahat dahil sa sobrang ningning, at nang muling dumilat ang aming mga mata, wala na sa harapan namin ang pinunong gabunan. Natira lamang ay abo na tinangay ng hangin at isang katahimikan na matagal naming hindi naramdaman. Ngunit sa kabila ng aming paniniwala na tapos na ang lahat, naramdaman naming hindi iyon ang huling kabanata ng aming laban. Matapos ang malakas na pagsabog ng liwanag, bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala na ang pinunong gabunan at ang lugar na kanina'y puno ng sigaw, hangin at pagyanig ay biglang naging payapa. Ang abo na naiwan ay dahan-dahang tinangay ng hangin at nawala na parang hindi nagkaroon ng laban. Humingal kami na pawis at sugatan. Si Noel ay halos hindi na makatayo dahil sa lalim ng sugat sa kanyang balikat at braso. Si Andoy ay may pag-asa sa buong katawan. Halos mabali ang kanyang mga buto sa sobrang bigat ng mga hampas na nararanasan niya. Si Michael ay nanginginig pa rin. Hawak pa rin ang anting-anting na parang ayaw ng bitawan. At si Mang Berting, bagamat duguan at mahina, ay nakangiti ng kaunti. Tanda na nakaligtas kami. Ngunit kasabay ng katahimikan, may dumating na kakaibang pakiramdam. Ang paligid ay hindi pa rin normal. Oo, wala na ang nilalang, ngunit ang hangin ay mabigat pa rin. Ang mga aso ay patuloy ang pagtahol. Ang mga manok ay hindi bumalik sa kanilang katahimikan, at ang mga puno sa paligid ay tila nakikinig. Para bang ang kagubatan mismo ay may tinatagong lihim. Dinala namin si Noel sa bahay ni Mang Berting upang gamutin ang kanyang sugat. Gumamit ng mga dahon at langis si Mang Berting para mapahinto ang dugo. Habang ginagawa ito, sinabi niya sa amin na ang laban na iyon ay hindi pa natatapos doon. Ang pinunong gabunan na nakita namin ay maaaring isa lamang sa mga anyo nito. Ang tunay na anyo raw ay nakatago pa rin, at ang abo na naiwan ay sinyalis lang na napinsala siya na hindi tuluyang nawala. Sa gabing iyon, wala ni isa sa amin ang nakatulog. Kahit napagod at sugatan na,
gising pa rin ng aming diwa. Ang ingay ng mga kuliglig ay parang mas malakas kaysa sa dati. At dahil ang pag-ihip ng hangin ay may dalang bulong na hindi namin mawari kung totoo o guni-guni lang. Si Michael ay hawak pa rin ng anting-anting, nakabalot sa pulang tela. Hindi niya ito sinuko kahit sinabi ni Mang Berting na siya na ang dapat mag-ingat nito. Para bang kumapit na ang anting-anting sa kanya at hindi na ito maihiwalay. Kinabukasan kumalat agad ang balita sa buong baryo. Lahat ng tao ay nakarinig ng malakas na sigaw at nakita ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Ang mga matatanda ay lumapit sa amin, nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi namin masabi ng buo, pero alam nilang may nilalang na pinaglabanan kami. Simula noon naging mas tahimik ang buong baryo. Ngunit hindi natapos doon. Ilang araw pagkatapos ng laban nagsimula ang mga kakaibang senyales. Sa gabi may mga aninong dumadaan sa labas ng mga bahay. Hindi sila nagiiwan ng marka, ngunit ramdam mo nga may nakatingin. Ang mga bata ay nagkakasakit bigla. Nagigising sa kalagitnaan ng gabi na umiiyak at nagsasabing may mga matang nakasilip sa bintana. Isang gabi, habang nasa loob kami ng bahay ni Mang Berting, nakarinig kami ng matinding bagaspas ng pakpak. Hindi kasing lakas ng pinunong gabunan ngunit sapat para magbigay ng kaba. Nang sumilip kami ay may nakita kaming 3 malalaking ibon na nakaupo sa bubong ng kapitbahay. Ang kanilang mga mata ay pula at nakatitig sa aming direksyon. Hindi sila karaniwang ibon dahil masyado silang malalaki at hindi gumagalaw kahit may tao. Sinabi ni Mang Berting na baka mga kasamahan iyon ng pinunong gabunan. Mga taga-subaybay, naghihintay ng pagkakataon, kaya't lalo naming pinatibay ang pagbabantay. Si Noel kahit sugatan ay palagi may hawak na bolo. Si Andoy ay laging may dalang kahoy na pinatulis. At si Michael ay hindi na humihiwalay sa anting-anting. Doon namin napagtanto ang mabigat na kapalit ng pagkamit ng anting-anting. Hindi lang ito basta proteksyon, hindi rin itong pasanin. Ang sino mang may hawak nito ay laging nakaakit ng mga nilalang na gusto itong kunin. At dahil si Michael ang nagdala nito, nang sumiklab ang pinakamalakas na liwanag, siya ang naging pangunahing punteriya. Lumipas ang mga araw at dumating ang isang gabi na muli naming naranasan ang kakaibang takot sa kalagitnaan ng dilim. May kumatok sa pinto ni Mang Berting. 3 beses na malakas na katok. Ngunit nang sumilip kami, wala namang tao. Sa halip may naiwan na bakas ng kuko sa may kahoy ng pinto. Malalim at mahaba. Si Michael na hawak pa rin ng anting-anting ay biglang nanlamig ang katawan. Sinabi niyang may nararamdaman siya nga malamig na hangin na pumasok kahit sarado ang mga bintana. Para bang dumadaan sa loob ng bahay. Lumingon kami at doon namin nakita sa sulok ng dingding ang isang anino. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isa itong malaki at mahaba, parang anino ng nilalang na hindi namin nakikita ng buo. Biglang bumigat ang hangin at ang apoy ng lampara ay nagliyab ng mataas bago namatay. Sa loob ng dilim, narinig naming muli ang huni ng parang boses ng bata at matanda na nagsabay. At sa oras na yon, alam naming bumalik ang pinunong gabunan na mas kakaiba ang anyo. Nang makita namin ang aninong gumagalaw sa loob ng bahay ni Mang Berting, alam na naming hindi iyon guni-guni. Ang bigat ng hangin at ang unti-unting pagdidilim ng paligid ay malinaw na palatandaan. Ang pinunong gabunan ay bumalik. Hindi na siya dumaraan sa anyong ibon lamang, kundi sa mas kakaibang anyo, anino na malinaw na hugis. Ngunit may presensya na nakakakilabot. Si Noel kahit sugatan pa rin mula sa nakaraang laban ay agad na hinawakan ang kanyang bolo. Halos hindi niya na mataas ng maayos dahil sa sugat sa kanyang balikat. Pero hindi siya nag-atubili. Si Andoy naman ay mabilis na nagsindi ng isa pang lampara kahit nanginginig ang kamay. Ang apoy ay umilaw saglit, ngunit biglang pinatay muli ng malamig na hangin na dumaloy sa loob ng bahay.
Si Michael na hawak pa rin ng anting-anting ay lalong nanlamig. Nakikita naming nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang pulang tela na bumalot sa anting-anting ay muling nagbigay ng mahinang liwanag. Si Mang Berting bagamat mahina at may sugat pa ay pinilit tumayo. Sinabi niya na hindi pa tuluyang nagapi ang pinunong gabunan. Ang kalaban namin noon ay isang anyo lamang at ngayon ay mas tuso. Ang anino ay dumaan sa dingding at naramdaman naming dahan-dahan itong lumapit kay Michael. Para bang hinahatak ng nilalang ang anting-anting mula sa kanyang gamit, ang hindi nakikitang pwersa. Bigla na lang nagliyab ang pulang tela ng anting-anting at mula rito ay lumabas muli ang usok na kulay puti. Ngunit sa halip na itaboy ang nilalang, nagmistulang nakikipagtunggali ang usok na anino. Ang bawat kilos ng anino ay parang pagdampi ng malamig na tubig sa aming mga balat. At ang bawat liwanag ng anting-anting ay nagbibigay init na parang apoy. Nang oras na yun, biglang nanghina si Michael. Halos mabitawan niya ang anting-anting at napaupo siya sa sahig. Agad na lumapit si Noel para suportahan siya. Hawak ang bolo na parang handang humarang. Si Andoy naman ay kumuha ng asin mula sa isang garapon at kinalat sa sahig. Umaasang makakatulong iyon sa paglaban. Ngunit hindi basta-basta umatras ang nilalang. Unti-unti itong bumuo ng hugis. Mukha ng isang matandang lalaki na may mapupulang mata, kagaya ng nakita namin noon. Ngunit bago ngayon, pagkakataon, mas malaki at mas malinaw pa. Ang mukha ay nakangisi at ang ngipin nito ay parang kutsilyo na handang sumaksak. Ang buong bahay ni Mang Berting ay biglang umalog. Ang mga gamit ay nahulog mula sa kanilang pwesto. Si Michael kahit nanginginig ay muling iniangat ang anting-anting. Ang liwanag ay lumakas pero kapansin-pansing hindi na ito kasing tindi ng dati. Para bang nauubos na ang lakas ng anting-anting sa paulit-ulit na paggamit. Doon namin naramdaman ang takot na baka hindi na namin kayanin sa pagkakataong to. Si Noel ay sumugod. Tinaga ang nilalang gamit ang kanyang bolo. Ngunit sa halip na tamaan, dumaan lang ito sa anino na parang hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Berting ang nagsimula ng dasala. Hindi ito malakas ngunit bawat salita niya ay parang may bigat. Ang anting-anting ay tila tumutugon sa kanyang tinig at unti-unting lumalakas muli ang liwanag nito. Si Michael ay nakatingin kay Mang Berting at sa oras na yon para bang ang lakas ng matanda ay dumadaloy sa kanya. Muling umangat ang anting-anting at mula rito ay lumabas ang mas malakas na liwanag. Ang anino ay napatras at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga maliliit na ibon na parang mga gabunan na umaalulong. Nagliparan sila palabas ng bahay, ngunit ang mukha ng pinunong gabunan ay nananatili, nakatitig sa amin ng mas matindi. Bigla itong sumigaw ng malakas at ang bintana ng bahay ni Mang Berting ay sabay-sabay na nabasag. Ang mga bubong ay tumilapon sa loob at halos tamaan si Noel sa kanyang muka. Si Andoy ay natamaan sa braso at dumudugo, ngunit hindi siya bumitaw. Ang sigaw ng halimaw ay tumago sa aming pandinig at halos mawalan kami ng balanse. Ngunit sa kabila ng lahat, si Michael ay hindi binitawan ng anting-anting. Kahit nanginginig at umiiyak, itinuro niya ito sa nilalang. Ang liwanag ay lumabas muli, mas maliwanag kaysa sa dati. At doon namin nakita ang pinunong gabunan na tila muling nasusunog. Ang mukha nito ay nagbaluktot at ang kanyang ano ay unti-unting naging abo. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, bumulong ito ng isang tinig na malinaw naming narinig. Isang sumpa. Hindi iyon ordinaryong salita kundi isang pangakong babalik siya at ang anting-anting na iyon ang magiging dahilan ng pagbabalik niya. Pagkatapos noon naglaho na ang nilalang at bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi iyon katahimikan na nagbibigay ginhawa, kundi katahimikan na may kasamang bigat at pangako ng pagbabalik. Matapos maglaho ang pinunong gabunan, naiwan ang katahimikan na halos ayaw naming pagtiwalaan. Ang mga dingding ng bahay ni Mang Berting ay tila humihinga pa rin, parang may natitirang enerhiya mula sa pakikipagtunggali.
Ang sahig ay may bakas ng dugo mula sa sugat ni Andoya at ang basag na bubog ay nagkalat sa lahat ng sulok. Ang mga lampara ay nagliyab, ngunit ang kanilang liwanag ay tila mahina at walang bisa laban sa natitirang lamig sa hangin. Si Michael ang pinakaapektado sa lahat. Hawak pa rin niya ang anting-anting, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay namumula at tila may mga ugat na itim na kumakalat mula sa kanyang leeg papunta sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghinga sa leeg ay mabigat at paminsan-minsan ay bigla siyang napapahawak sa kanyang dibdib na para bang may mabigat na humahaplos sa kanyang loob. Si Noel ay hindi mapakali. Kahit sugatan, ayaw niyang iwan si Michael. Palakad-lakad siya sa loob ng bahay, hawak ang bolo at pinagmamasdan ang paligid. Si Andoy naman ay inaalagaan ng kanyang sugat. Habang minamasdan si Michael nang may takot, alam niya na hindi ordinaryo ang nagaganap. Si Mang Berting, kahit halatang nangihina, ay tinignan si Michael at nagsimulang magbigay ng babala. Ang sumpa ng gabunan ay hindi basta mawawala. Ang boses na narinig namin bago ito maglaho ay malinaw na nagsasabi na babalik siya. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang sinabi ni Mang Berting. Ang pagbabalik na iyon ay dadaan kay Michael. Ang anting-anting na minsan naming inasahan ay unti-unti nang nagiging tulay para makapasok ang nilalang. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga kapitbahay ay nag-iwasan kay Michael. Ang ilan ay nagsabi na nakita nila siyang nakatingin sa kakahuyan ng matagal na oras, na para bang may kinakausap siya doon. Ang iba ay nagkwento na narinig nilang may bumubulong mula sa bahay ni Mang Berting tuwing hating gabi. Ang mga hayop ng ilang residente ay nagsimulang maglaho, mga manok, kambing at baboy, at palagi may bakas na dugo na humahantong sa kagubatan. Si Noel ay pilit na pinapalakas ang loob ni Michael. Palagi siyang nasa tabi ng kaibigan. Hindi iniinda ang panghihina ng kanyang katawan. Si Andoy naman ay lalong nagdududa. Madalas niyang sinasabi kay Mang Berting na baka mas delikado pa ang manatili si Michael sa baryo. Ngunit si Berting nananatiling tahimik. Sa kanyang tingin, ang laban ay hindi pa tapos. At ang anting-anting ay hindi maaaring basta itapon o sirain. Isang gabi muling nangyari ang hindi inaasahan. Habang mahimbing ang karamihan, nagising si Noel dahil sa kakaibang tunog. Parang may kumakalskos sa bubong ng bahay. Agad niyang kinuha ang bolo at tumingin sa paligid. Si Andoy ay nagising din at sinundan ang tunog. Ngunit si Michael ay wala na sa kanyang higaan. Ang anting-anting ay naiwan sa may sahig, kumikislap ng mahina. Nagkatinginan sina Noel at Andoy at mabilis na lumabas ng bahay. Sa dilim ng gabi, nakita nilang si Michael sa may gilid ng kagubatan. Nakatalikod siya at parang may inaabot na hindi nakikita ng iba. Ang kanyang kamay ay nakataas at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang hindi namin maintindihan. Ang boses ay hindi na kanya, malalim, garalgal at puno ng galit. Nang subukan siyang tawagin ni Noel, bigla siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula at ang kanyang muka ay parang hindi na kanya. Ang sumpa ng pinunong gabunan ay unti-unti nang lumilitaw sa kanyang katauhan. Si Noel ay agad na sumugod, ngunit biglang humampas ang malakas na hangin mula sa kagubatan. Natumba sila ni Andoy at halos hindi na makatayo. Ang mga puno ay nag-uugong at mula sa itim na anino ng mga sanga ay bumaba ang gabunan. Lumilipad paikot kay Michael para bang binabantayan siya. Hinihintay ang kanyang tuluyang pagkahulog sa ilalim ng sumpa. Si Mang Berting dumating, dala ang isa pang lumang bote ng langis na may halong mga dahon at ugat. Inihagis niya ito sa lupa at nagliyab ng apoy sa paligid ni Michael. Sandaling natigil ang gabunan, ngunit hindi si Michael. Patuloy siyang naglalakad patungo sa gitna ng kagubatan. Tila ba may hinihintay na tawag mula sa pinuno mismo.
Sa oras na iyon, naisip ni Noel na baka hindi na nila maililigtas si Michael. Ngunit hindi siya bumitaw. Kahit pinipigilan siya ni Andoy, sinundan pa rin niya ang kaibigan. Hawak ang kanyang bolo at dala ang natitirang lakas. Nang gabing yun, tuluyan ng dinala ng sumpa si Michael sa loob ng kagubatan. Ang kanyang mata ay patuloy na nagliliwanag ng lupa. At bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga gabunan na parang mga bantay. Si Noel kahit sugatan ay hindi nag-atubili na sumunod pa rin. Si Andoy bagamat natatakot ay walang nagawa kundi sundan din. Habang si Mang Birting ay nagpupumilit humabol, dala ang kanyang mga gamit na panlaban. Si Michael ay nakatayo sa gitna. Nakataas ang kamay, hawak pa rin ang anting-anting na tila hindi na kanya. Ang pulang tela ay nagsimulang magdilim at ang liwanag nito ay napalitan ng kulay itim. Unti-unting sumanib ang pinuno sa kanya. Si Noel ay sumugod, hawak ang bolo at sumigaw ng buong lakas. Hindi alintana ang panganib. Sinubukan niyang putulin ang koneksyon ng anting-anting. Ngunit bawat pagtaga niya ay tinatablan ng hangin at anino. Si Andoy naman ay kumalat ng asin sa paligid, umaasang makakagawa ng harang. Si Mang Birting ay nagsimula ng mas malakas na orasyon gamit ang huling langis na dala niya. Biglang sumigaw si Michael at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang malakas na alon ng hangin na nagbuwal sa kanila. Ang mga gabunan ay nagsiliparan, umiikot na paligid na parang nagdiriwang. Ang mukha ni Michael ay kalahating kanya, kalahating anyo ng pinunong gabunan. Sa desperadong sandali, kinuha ni Noel ang anting-anting mula sa kamay ni Michael. Nagpumiglas ito pero sa huli ay nahawakan niya. Nang oras na yon, ang anting-anting ay nagliyab ng matinding liwanag. Ang katawan ni Noel ay parang nasusunog, ngunit hindi niya ito binitawan. Si Mang Birting ay sumabay sa pagbigkas ng dasal, mas malakas kaysa sa kanina. Si Andoy ay kumapit kay Noel upang tulungan siyang hindi matangay ng hangin. Magkasabay nilang pinuwersa ang anting-anting na ilayo kay Michael. Ang sigaw ni Michael ay naghalo sa sigaw ng pinuno. Ang liwanag ay pumutok sa gitna ng gubat. Ang mga ibon ay nagsipagbagsakan. Ang mga puno ay nagliyab at ang lupa ay umuga. Sa tindi ng liwanag, halos mabulag silang lahat. Nang bumalik ang katahimikan, si Michael ay nakahandusay sa lupa. Walang malay ngunit humihinga. Ang pinunong gabunan ay naglaho at ang anting-anting ay pumutok na parang basag na bato. Nagkanda pira-piraso at naging abo. Ang pinunong gabunan ay tuluyan ng nawasak, ngunit ang kapalit ay hindi muling mabubuo ang anting-anting na minsan nilang inasahan. Mula noon, naging tahimik muli ang baryo, ngunit ang alaala ng nangyari ay nananatili sa mga nakasaksi. Si Noel, si Andoy at si Michael ay hindi na muling naging katulad ng dati. Si Mang Birting tuluyan ng lumayo sa baryo makalipas ang ilang buwan, dala ang bigat ng kanyang mga karanasan. Ang mga tao ay natutong magdasal tuwing gabi at mag-alay ng asin at maglagay sa kanilang mga bintana. At ako, si Ismael, ay nananatiling saksi sa lahat ng ito. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan at ipinapasa ko sa iyo upang maging babala na may mga nilalang na hindi basta-basta nawawala at may mga laban na hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao.